Kasunod ng pagpanaw ng isang dalagita dahil sa rabies sa Tondo. Nababahala ang veterinaryo ng Maynila sa epekto umano ng kakulangan ng bakuna kontra rabies. Kulang umano ang pondo para dyan. Nakatutok si Maki Pulido. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Walang nagawa ang ina ni Jamaica kundi paulit-ulit niyang ipaunawa sa anak na kinailangang igapos nang magsimulang lumalang epekto ng rabies sa kanya. Dahil lang dyan kung kaya na lamang nakagat si Jamaica ng aso, 2 buwan na ang nakaraan. Isa lang siya sa 8 kinagat umano ng aso sa kanilang lugar sa Tondo, Maynila at siya lang ang humantong sa ganito dahil nakapagpabakunang iba pa. Pumanaw ang 13 anyos na si Jamaica 12 oras mula nang siya'y ipasok sa ospital. Pero bago pa ang insidenteng yan, may pumanaw na rin sa Maynila noong August 2023 matapos kagatin ng aso. Maaring naiwasan daw sana ang mga ito ayon sa veterinaryo ng Manila City Hall kung wala silang shortage ng anti-rabies vaccine para sa mga aso at pusa. Yes. Opo. Dati naman po kasi nagsisiro cases kami dito. Talagang intensive po talaga yung vaccination namin noon. Kung noong 2021, mahigit 70,000 aso ang nababakunahan sa Maynila sa loob ng isang taon, pagpasok ng 2022, 30,000 na lang. Pagpatak ng 2023, mula 0 cases, nagtala na ng 6 na kaso ng nangagat na asong may rabies sa Maynila. Noong hindi pa binababa yung Mandanas Law, nakakakuha kami ng counterpart sa Bureau of Animal Industry. Mapili na po kami sa City Hall, pati nga sa city budget namin. Kaya binigyan kami ng supplemental budget nga na 800 vials. Sa Anti-Rabies Act of 2007, nakasaad na bahagi sa responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan ang pondohan ng mga anti-rabies program. Kailangan ding tiyakin ng LGU na lahat ng mga aso ay rehistrado at bakunado. Pero sabi ng animal rights group na PAWS, mismong pet owner may responsibilidad. Yung mga aso, hindi lang nasa loob ng bahay or bakuran, pinalalabas din sila. So, nagkakaroon tuloy ng rabies incident sa labas. Kadikit daw ng pagbabakuna, pinapayo ring ipakapon ang mga aso at pusa para bumaba rin ang bilang nila na karamihay napapabayaan sa kalsada. Sa Manila City lang, mahigit 50 asong kinuha sa kalsada ang isinasa ilalim sa euthanasia kada linggo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.